Sino po ang naging babae sa kwento? Sir, saan naman po siya nag-aaral ng pagiging ophthalmologist? At sino-sino naman po ang kanyang mga nakasama doon? Saan naman po na-print ang Nolimitang Hire ni Rizal? Sir, ano ang unang ginawa niya pagbalik niya dito? Sir, ano naman po ang ginawa niya sa London? Saan naman po na-publish ang El Filibusterismo ni Rizal? Sir, saan po dinala si Rizal para ikulong? Saan po naganap ang paglilitis kay Jose Rizal? Saan po mo binaril si Rizal at paano po siya binaril? Ngayong araw mga kamag-aral, nandito na naman ang group test para sagutin ang ilang mga katanungan. Siyempre, tungkol kay Rizal. Sino nga ba si Rizal? Rizal? Sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa pangalang Rizal? Makikita siya sa kanto, pinangalan sa kalye, pinangalan sa barangay, sa probinsya, sa eskwelahan, maging sa ospital. Pati nga sa parke makikita siya eh. Kaya sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa taong inilagay ang ulo sa piso? Jose Protasio Mercado Rizal y Alonzo Riolonda ay pangpito sa 11 anak ni Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Pagbabasa, pagsusulat ang naging first love ni Rizal. Ang unang babae sa buhay niya ay ang kanyang ina na si Teodora, ang mismong nagturo sa kanya ng mga ito. Kung may una, syempre may segunda. Si Segunda Katigbak, ang first heartbreak ni Rizal. Sinundan pa ito ni Leonor Rivera, ang kanyang true love, na naikasal sa iba, ang magkapatid na Bausted, si Nelly at Adele, ang Japayuking si Osei San, at ang syempre, ang tunay na nagwagi sa kanyang puso, ang kanyang naging asawa na si Josephine Bracken. Malamang, nagmana itong si Rizal kay Dora. Nagpunta si Rizal sa iba't ibang bansa gaya ng Spain, Paris, Amerika, Hong Kong, Belgium, Germany, Switzerland, Japan, Macau, Italy at London. Nagtungo dito si Rizal upang mag-aral at magamot ang mata ng kanyang ina at syempre magsulat ng kanyang obra maestra. Ang obra maestra na umali ng kontrobersya at siyang kumising sa damdamin ng mga Pilipino, ang Nolimitang Hire at ang El Filibusterismo. Na-publish ni Rizal ang Nolimitang Hire sa Berlin, Germany. Ang Nolimitang Hire ay sinulat ni Rizal upang maipakita ang tunay na kalagayan ng Pilipinas at ng mga Pilipino sa kamay ng mga Espanyol. Ang El Fili naman ay sinulat ni Rizal bilang handog sa tatlong paring martir o mas kilala natin sa Gomez, Burgos at Zamora o Gumburza. Mga kamag-aral, dahil sa obrang ito ni Jose Rizal, siya ay napatapos sa Dapitan. Aba naging all-in-one nga naman talaga itong si Rizal sa Dapitan. Naging teacher, inventor, scientist, doktor, engineer, magsasaka, businessman at iba pa. Oh, saan ka pa? Kung si Napoles hanggang ngayon dinidinig pa rin ang kaso niya, iba naman kay Rizal. Kaso ni Rizal, minadali ang paghuli at pagtsugi sa kanya. Ikinakusahan siya ng iba't ibang kasalanan, partikular na ang pagiging pinuno ng rebelyon. December 30, 1896, dinala si Rizal sa Bagong Bayan na ngayon ay mas kilala natin sa Luneta. At doon, boom! Dedo ang pambansang bayani. Akala siguro ng mga dayuhang mananakop na ito na ang pinakauli sa kanilang mga problema, na ito na ang wakas. Ngunit nagkamali sila dahil ito pa lamang ang umpisa ng lahat. Ito ang naging sanhi ng revolusyon. Kabataan, pag-asa ng bayan. Ayon yan kay Dr. Rizal. Marami pa rin sa atin ang hindi nakakalimot sa kanya dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa ating kasaysayan. Malay mo, katabi mo na pala ang susunod na Dr. Rizal.